Hello, what's up mga idol? Ayan, welcome ulit for another content, and for today's content, Itel Villa on V50s. Ano ba mga pros and cons na pwede natin makonsider dito sa smartphone na to? Tara, pag-usapan na. So for today's video mga idol, pag-uusapan nga natin ng Itel Villa V50X, isa sa pinakamura na smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayon 2026. And for today's video, yan, quick review natin siya. Tatalakayin natin yung mga pros and cons na itong smartphone na to, kung ano ba yung mga disadvantages niya or advantages. Siyempre, lahat po ng smartphone ay meron pong disadvantage. Wala pong perfect na smartphone. Lahat po yan ay may flaw. Pero siyempre, dito sa video natin, na-analyze natin kung mas marami ba siyang pros compare sa cons, kaya magiging sulit siya, or mas marami ba siyang cons compare sa pros, kaya hindi po siya sulit. So again, atong smartphone na to, very affordable lang. Ang range nito nasa around 3 to 4,000 pesos. I think ino-offer din to ng 32 gigabytes, and wag niyong kukunin yun mga idol. So for the 4 gig, 64 gig of internal storage, and I think yan yung pinaka the best ngayon na variant niya. So let's check ha. So ayan, check natin mga idol ang Villa-On V50s. So ito kasing Villa-On mga idol, parang sub-brand na yun to. It's not part talaga ng Itel. Parang nasa under Itel store lang siya sa online, pero iba pong brand siya. It's Villa-On V50s. So yon, ang 3 gig 32 na ito. So sabi ko sa inyo, may 3 gig 32 pa ito. Nasa around 3.5 to 3.9. Huwag nyo nang kunin yung 32. Medyo hindi po ganun ka-worth it yung 32 gigabytes of internal storage. I suggest go for the 64 gigabytes of internal storage na sa 4 Plus mga idol. Pero yun, kung talagang sagad na sagad kayo, or kumbaga naghanap lang kayo ng extra phone, ayan, yung 32 gigabytes, napakamura lang po ma-offer ngayon ni Itel, okay? So yun nga, kung interested kayo, dito lang kayo bibili sa ating link. Pag tinap mo yung video, may shopping button dito. Mura at bagsak presyo lang mo ko itong Itel Villa-On V50s. At syempre, since galing kayo dito sa ating video, may naghihintay pa sa inyong additional discount voucher up to 1 to 2,000 pesos off. Nanood lang kayo dito sa ating video, naghanap kayo ng smartphone, ayan, 'di ba? Mura nyo lang makukuha itong smartphone na to. So ganun siya kasulit. So unang-unahin na natin pag-uusapan yung mga cons nitong si Itel Villa-On V50s. So syempre itong smartphone na to, marami rin naman siyang pero depende ulit, again pag bibili kayo ng smartphone, depende ulit kung magkano siya makukuha. So ito is i-base natin sa price range na 3 to 4,000 pesos. So again, isang flaw niya is of course notch display. Yan pa rin naman, talamak na hindi lang naman kay Itel Villa-On. Sa karamihan din ng mga ibang smartphone na ganitong presyo na nag-offer pa rin ng notch display. Pero again, mayroon ako nakikita sa Comsec na hindi naman yan malaking effect, ganyan-ganyan. Tama naman. Hindi siya nakaka-affect sa performance, pero syempre, alam mo yun, sobrang tagal na nung notch. Parang magsasampung taon na yung design na yun, and still, ina-adapt pa rin ng mga brands. Kung ulitin ko, kung walang any cost naman, kumplituhin yung bilog, kumplituhin nyo na, parang awan nyo na, mas better yung ating viewing experience syempre pag naka punch hole display. And again, yung notch nito parang notch ng ng iPhone talaga na all style. Yun lang naman sa design, medyo may flaw lang siya. Syempre, isa pang disadvantage nito yung storage. Ewan ko ba ba't nag-offer pa si Itel ng 32 gigabytes kahit nasa presyo na 3 to 4,000 pesos. Dapat talaga at least pinaka-minimum is 64, kasi yung 32, ang liit po niyan. Sobra. Kaya hindi po kayo makakapaglaro dito literal sa 32 gigabytes, since ito rin ino-offer nila is Android Go edition na naka-design of course sa mga low power specs na smartphone like this one. Pero I will not suggest na maglaro kayo dito even ML sa 32 gigabytes Kaya again, kung bibili kayo nitong smartphone na to, go for at least 64 gigabytes na internal storage. I think nasa 4,000 pesos yon. So kung few hundred of pesos naman dadagdag nyo, I think go for the 4 gig. I think go for the 64 gigabytes of internal storage, mas worth it siya. Sa processor nito, it's a Unisoc processor na for its price, parang lang talaga siya. Maasahan mo siya for work phone, business phone, mga ganyan, or online, tawag dito sa mga parang extra phone. Literal mga idol ito hindi ko siya ma-recommend as your primary smartphone, lalo na kung hardcore user kayo or heavy user. Kumbaga when it comes to storage and all, primary phone nyo siya, medyo sasakit ang ulo nyo sa performance ng kanyang processor. Kaya again mga idol, itong smartphone na to,
perfect lang siya for a secondary smartphone or a working phone. Dapat meron kayong isa pang smartphone na mas better performance compared dito. Pero again, kung bibigyan nyo lang naman sa kamag-anak nyo, like for gift, or pwede pang regalo, or bibigyan nyo sa lola nyo, sa mga senior citizen natin, kasi mga senior citizen natin, usually majority, hindi ko sinasabi lahat, usually majority, ang ano lang talaga nila, calls and texts, YouTube, ganyan, at nagso-social media. Hindi naman po sila naglalaro ng mga heavy games, diba? Isa pang sad part dito is the Android 15 Go Edition. So, it's, yun lang talaga isa ring nakakalungkot na part. It's a 2026 smartphone, pero binigyan nila to ng last year software. And, malakas ang kutob ko hindi na ito ma-update. Kasi, syempre, ITEL yan or Transsion, hindi na silang nag-update lalo sa mga budget smartphones sila. Pero sa mga ibang entry level, meron silang history. Pero like this one, huwag na kayo mag-expect ng update. Pero ito na lang tanong natin, Lods, kamusta naman ang Android 15? Usable pa rin po ba siya ng ilang taon? Definitely yes. Yung Android 15, matagal pa po yan magiging reliable sa market. Matagal pa po yan ma-update ng mga applications. Kaya no worries when it comes sa software update dito sa itel Videon V50s. Usable pa naman siya ng kahit ilang. For the battery, again, it's 4,000 mAh battery capacity. Isa pang con nito yan. Maliit for its price ngayon 2026. Usually, even for a price ngayon at 4,000, di ba? 5,000 at least ang best minimum na dapat natin nakikita na battery capacity. So, 4,000, expect nyo na hindi ganun kaganda ang battery performance and compare sa mga ibang brands na nag-offer ng mga monster battery capacity. So, as you can see mga idol, ang dami niyang cons. Sa pros naman, usually ang pinaka-pro ng neto is yung presyo. Di ba? Very affordable siya. Pro siya. Syempre, for me, it's an advantage. Lalo na ngayon is marami talagang mga consumers natin naghahanap ng sulit na smartphone na mga gamit nila. At eto si itel Videon V50s, when it comes sa kanyang specification, always manage your expectation kung magkano nyo lang siya nakuha. So as you can see, mas marami siyang cons compare sa pros. Definitely for the 32GB, hindi siya sulit pag kukunin nyo siya. Uulitin ko, mas sulit talaga yung 64GB of internal storage for a price na 4,000 pesos. Hindi ko siya marirecommend for a primary smartphone. Ulitin ko yan na hindi ko siya marirecommend for primary smartphone. Medyo sasakit ulo nyo. Pag sa smartphone industry talaga ngayon or in the smartphone market ngayon, expect nyo na kailangan nyo talaga magdagdag ng certain kind of budget para makabili ng mga mas magandang specification na smartphone na magagamitin nyo in long term. Pero sa ganitong presyo, pwede lang to for an extra phone. Kasi yung kanyang specifications, hindi na po siya ganun pwedeng magamit ng isang consumer, consumer na heavy user. Okay? So again mga idol, very affordable smartphone na pwede pang secondary smartphone, and pwede to navigating tool, working phone. Ayan, kung gagamitin nyo to babaran sa daan, sa motor nyo, pwede siya. At least, di ba, meron kayong smartphone na pangharabas na hindi masisira ang inyong primary smartphone. So kung interested kayo sa itel Videon V50s, isa sa napakamura na smartphone yan 2026, tap mo yung video, may shopping button dito, mura at bag sa presyo lang mo kuha itong smartphone na to. At syempre, since galing kayo dito sa ating YouTube video, meron pa kayo na maghihintay na special discount voucher na up to 1 to 2,000 pesos off. Sa design, it's very simple. Wala namang ganong kumbaga it factor itong design ng itel Videon V50s. So hopefully mga idol, nakatulong ito sa inyo kung nagde-decide kayo bumili na itong smartphone na to. Syempre sa mall, syempre sa mga offline stores like mall, medyo mataas ang presyo niyan, kaya parati kong pinupush dito kayo bumili sa ating link para makuha nyo ng napakasulit itong itel Videon V50s.